Kumusta kayong lahat? Ngayon may pinaplano ako rito. Aalamin ko kung gaano katagal maubos yung langis na nasa kanya. So, ang gagawin ko, alamin natin yung langis na dami, kung gaano kataas yung nasa chamber. Tapos, purasan natin kung ilang minuto talaga niyang i-consume. So, ito ang ating kuwan. Nasa mga 10 cm yan. 10 millimeters. Okay, so ang setting ng blower, ilalagay ko sa pinakamataas. Hindi, ganito lang kaya gawin natin. Ilagay ko kaya muna sa kalahati ang ating setting. Parang mag-game tayo ngayon. Sandali, ganito gagawin natin. Yung unang gagawin, susukatin natin kung ano kalalim. Then, after 5 minutes, susukatin natin kung gaano karami yung na-consume para mas madali. Kasi pagka ubusin, parang masyadong matagal. So nga pala yung mukha ko, bakat na bakat yung salamin. Ganito nangyayari sa mga welder na hindi gumagamit ng takip sa mukha. Ayan. Makikita nyo, sunog ang aking mukha. Okay, so may formation ng salamin. Okay, so simulan na natin. Okay, so babaliktarin ko lang yung camera, walang cut. Susukatin natin yung lalim. Then, sa pangalawang sukat, after 5 minutes, susukatin ulit natin. Okay. Paglaruan natin. Okay, didistansya ako. Susukatin natin kung gaano kalalim ang ating lamang use oil sa ating chamber na walang nozzle. O sige, i-clear muna natin. Tingnan niyo muna maigi kung anong performance niya. So yan ito yung ating chamber na walang nozzle. Yan, umiikot talaga yung ating langis sa loob. Okay, so ipo-position ko lang na maigi yung ating camera. Okay, itong gagamitin natin panukat. Yung isa ay pangsusukat natin kung gaano kalalim. Then, yung isa naman, yun ang pangsusukat natin. After 5 minutes, tignan natin kung gaano karami ang na-consume na use oil sa ating kalan. So, ito yun. So, ito yung lalim ng ating yung ating langis sa ating use oil. Na ating use oil sa ating kalan. So, after 5 minutes, susukatin ulit natin yung gaano karami ang susukat natin. So, ilalagay ko lang yung setting sa kalahati. Okay, so ang setting natin, yan, nasa kalahati lang. So, yan ang kanyang performance. Blue flame na blue flame pa rin yan. Nahaluan lang yan ng orange. Yan, nakikita nyo may tornado effect pa rin yan. Umiikot pa rin naman yung ating langis sa ating chamber. Okay, so hindi ko na ito ikakat. I-eksaktuhin natin na 5 minutes. Then, ititigil ko na yung ating camera. Then, susukatin natin kung gaano karami yung na-consume. Okay, 141. Okay, although na meron niyang yellow flame kasi nahanginan, more on blue flame yan. Blue flame ang loob niyan. Yan o.
Ayan, ganyan na lang kalayo para ayan, pwede na yan. Pwede na yan. Ang purpose natin, after 5 minutes, susukatin uli natin kung gaano kalalim ang na-consume. Okay, so nagsimula tayo ng 1 minute and 41 seconds. Kaya susukatin natin yan mamaya ng 6 minutes and 41 seconds. Titigil natin yung ating video pagdating ng ganong time. Ibig sabihin, naka 5 minutes na siya kapag ganon. Hindi rin nasayang ang pagod ko sa paggawa ng kalan na ito. Akala ko maraming repair pa rin ito. Luckily, itong version 3, wala na akong na-repair. Kung ano ang ginawa ko, kung ano nga maigi na lang success ang aking experiment. Okay, so satisfy ako sa performance ng isang to. Although na kalahati lang yung kanyang power sa ating hangin, mataas pa rin ang buga niya. Malakas pa rin. Nasa mga 8 inches yung taas niyan. At talagang blue flame siya. Oh. Pagka nahanginan nga lang, ayun, nagkakaroon ng orange. Pero banayad na banayad siya. Oh. Ang setting niyan, kalahati lang. Number lang yan. Number 5 sa ating setting sa ating blower. Ang ating experiment ngayon ay alamin kung gaano kataas ang matitirang langis after 5 minutes doon sa una nating pinangsukat. Nandoon yung welding rod na yun. Titingnan natin. Okay, 3 minutes na yung nakakalipas. Okay, so ayos na ayos ang performance na ito. Hindi pa rin nagbabago yung apoy. Talagang blue flame siya. Ayan, mula nga rito, visible pa rin yung unang layer na mga, ayun, yung sumisirit. Visible yung unang layer. Okay naman siya pagka sinasalangan. Nakita nyo nung sinalangan ko to dati, okay naman ang performance. Talagang lampasan sa kaserola yung blue flame niya. Solid na blue flame, walang orange. Okay, malapit na mag 5 minutes. Titingnan natin kung gaano karami yung nabawas niya. Pagkukumparahin natin yung pinangsukat natin kanina at saka yung panibagong sukat ngayon. Yan, malakas ang hangin ngayon dito. Nasa tapat kasi ako ng bintana. Pag nahanginan siya, nagaganyan siya. Kaya dapat ito nasa lukuan lang Hindi masyadong mahangin na lugar. Pero pagka wala namang hangin, nakita nyo, solid na solid yung kanyang blue flame. Okay, sakto ng 5 minutes, lampas na ng 10 seconds. So, ating ko na ulit. Okay, so ito yung original natin na pinanukat kanina. Ito naman ang masusukat mo ngayon. So, yan ang kanyang diferensya. Tingnan natin, hindi lang natin masyadong ayan. Halos konting-konti lang yung nabawas
Yung nasa ibabaw na yan ang pinasukat natin kanina. Yung nasa ibabaw na welding rod. Tapos ito naman ang huli natin pinasukat ngayon. Kung mapapansin ninyo, halos kaunting level lang ang nabawas sa ating langis. So napakatipid. Kung pagpapantayin natin, tansya ko ano lang eh. Mga 3, wala pang 3 millimeters yung nabawas sa ating chamber. So napakatipid ng kalan na ito. So yan ang kanyang levelasyon. Yung nasa ilalim yung bago nating sukat. Yung nasa ibabaw yung luma nating sukat. Parang hindi nabawasan. Konting-unti lang talaga ang diferensya. So napakatipid. Okay, so lapitan natin to. So after 5 minutes, kung mapapansin niyo, ayan, marami pa ring laman sa loob. Oh. Malakas pa rin ang ikot ng ating use oil sa loob. Ayan, napapansin nyo ba yan? So, ibig sabihin, talagang kaunti lang ang konsumo nito. Napakatipid pala nito. Ayan, ang taas ng apoy niya, kahit nakalahati lang ang ating setting. Visible na yung kanyang mga binibirang mga kuwan sa loob. Oh. Pagka humahangin talaga yan, nagkakaroon siya ng yellow flame. Nakita nyo, ang tulin pa rin ang ikot ng ating ng ating mga use oil sa loob. Setting number 5 pa lang yan, no? So, maiiwasan na yung carbon formation dito kapag ganito yung apoy, yung ating kalan. Kasi hindi siya stagnant. Dumadaloy yung ating use oil sa loob. Nakapansin nyo ba yun? Yun, no? Okay, so itong aking version 3 ng use oil kalan na walang chamber. So yan, blue flame talaga siya. So kakaiba ito. Walang nozzle pala. Kakaiba ito, wala siyang nozzle. Hindi na kayo mahihirapang gumawa pa ng nozzle. Ang mahirap nga lang, yung diskarte nito, paano gawin yun. Talagang maraming trial and error nito yung susubok. Pagtiyagaan nyo lang, makukuha rin natin yan. Makukuha yan sa tiyaga. So ayos na ayos talaga ang performance nito. Number 5 lang yan, pero ang lakas ang ikot ng ating use oil. Talagang solid na blue flame siya. Saka ang taas ng binibigay niya ang taas ng ang output natin. Hindi lang masyado makita kasi maliwanag dito sa lugar ko. Hindi ko lang masyado mailapit yung camera kasi baka masunog na naman tong aking cellphone. Okay, so for the meantime, buhos-buhos lang muna tayo kasi hindi pa tapos yung aking tangke. Ibig ko sabihin, direkta lang muna natin yung paglalagay ng use oil sa loob. Pero okay mag-alala, i-update ko kayo kapag nangyari na natin yung ating pinaka-tangke niyan. Doon ko ilalagay yung tangke niyan dito sa lugar na to. Yan, naka-ready na yan. Maliit na problema na lang yan. Ito yung pinaka main feature ng ating kalan. Yung ating chamber. Kung maganda yung pagkakabuga ng apoy ng ating kalan. So yan. So satisfy naman ako rito sa isang ito. Kahit na number 5 lang ang setting, yun. Kayang-kaya niyang paikutin yung ating use oil sa ilalim. At maganda yung ating bahala na kayo magsabi maganda. Bahala lang kayo tumingin kung maganda o hindi. Ayan ang kanyang apoy. Kapag nahanginan niya lang, nagkakaroon ng orange. Okay, so pwede ko na itong i-mass production.